Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Maricar na isa sa mga work immersion student mula sa Alimbay High School. At nandito ako upang magbahagi ng isang kwento na tiyak kapupulutan niyo ng aral. Ngunit, bago tayo magsimula, may mga katanungan muna ako. Maaari ba yon? Mga bata, nakapunta na ba kayo sa eskwelahan? Magaling! Ano kaya sa tingin niyo ang makikita sa eskwelahan? Wow! Ang gaganda na ninyong mga sagot! At dahil dyan, konektado ang aking mga tanong sa ating kwento na pinamagatang Ang Bago Kong Eskwelahan. Isinulat ni Rowena B. Ilarde, iginuhit naman ni John Leonard Quezon. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara! Simulan na natin ang kwento. Kumpleto na ang gamit ni Maria para sa pagsisimula niya sa grade 1 ngayong pasukan. Sabik na siyang pumasok sa eskwela at gusto niyang makilala ang mga bago niyang kaklase. Napaaga ng gising si Maria, naghanda agad siya para di mahuli. Habang nag-almusal, narinig niya ng malakas sa radyo na bawal na raw lumabas ang mga tao dahil may kumakalat daw na pandemya. Bakit naman, Mama? Ano po ang pandemya? Takot na tanong ni Maria. Pandemya ang tawag sa mabilis na pagkalat ng isang sakit, di lang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Sabi ng mama niya, nakakatakot pala ng pandemya, Mama, sabi ni Maria. Oo, anak, madaling makahawa ang COVID-19 virus, kaya dapat tayo mag-ingat lahat. Bawal mo nang lumabas ang mga matatanda, pati mga bata, sabi ni Mama. Lumipas ang mga linggo at buwan, di pa rin lumalabas ang mga tao. Kung lumabas man, ay lagi silang naka-face mask at naka-face shield. Malungkot palagi si Maria. Gusto niyang pumasok sa klase. Ano naman po, Mama, ang mga ginagawa sa eskwelahan kapag grade 1 na? Gusto ko pong malaman, tanong ni Maria. Teka lang, Maria, at mag-eskwelahan tayo, sabi ni Manay Presi niya. Isasama rin natin sa laro ang mga kapatid natin para lalong maging masaya. Ako ang teacher, kayo ang mga magkaklase, dagdag pa ng Manay Presi niya. Good morning, class, sabi ni Teacher Presi. Good morning, teacher, sabay-sabay na sagot ni Manoy Nilo, Manoy Pilo, at Manay Lina. Lahat sila ay may kanya-kanyang bag na dala. Kumusta, kumusta, kumusta? Ako'y natutuwa. Tra-la-la-la-la, la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Ang kanta nila ay sumasabay sa gitara ni Manay Lina. Sabi ni Teacher Presi ay gayahin ng mga hayop na naririnig. Mo, sabi ko. Aw, 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 sabi ni Manay Lina. Nyaw, nyaw, sabi ni Manay Pilo. Kwak, 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 sabi naman ni Manay Nilo. Lumabas sila at pumunta sa lugar na merong baboy, manok, kalabaw, kambing at baka. Pagkatapos, gumuhit sila ng mga hayop na ginaya nila. Si Maria ay nag-trace ng baka. Ang sarap ng naaamoy ko. Parang nagluluto si Mama ng pansit bato. Aha, recess na pala. Masiyang sabi ni Maria. Tara na't kumain na tayo, tawag ni Manoy Pilo. Dahil busog na kayo, hali kayo at babasahan ko kayo ng kwento. Alok ni Teacher Presi. Pagkatapos na magkwento ni Teacher Presi, naglaro sila ng luksong baka. Ikaw naman ngayon, ang baka, Maria, sabi ni Manoy Pilo. Ang bibigat ninyo, di ko naman kayo kaya, sagot ni Maria. Ang daya, ikaw na ang taya, Maria. Huwag ka na ngang sumali sa laro natin, galit na sabi ni Manay Lina. Ayoko na maglaro ng eskwelahan. Ayoko na kayong maging kaklase. Ang gusto ko ay tunay na eskwelahan. Umiiyak na sabi ni Maria. Maria, sa bahay at eskwelahan ay pareho lamang. Bawal ang madaya, dapat maging taya ka rin, saway ni Mama. Ngayong pandemya, kayong magkakapatid ang mga magkaklase.
Itong bahay natin ang classroom. Ako ang teacher ninyo. Paliwanag ni Mama. Nang sumunod na araw ay dumating na ang mga bagong module. Masikap na sumagot sa module si Maria kahit mayroong pandemya at sarado ang eskwelahan. Patuloy ang pag-aaral ni Maria sa kanilang bahay. Bukod kay Mama, tinutulungan din siya ng mga nakakatanda niyang kapatid, kaya naging madali at masaya ang pagkatuto niya. At diyan nagtatapos ang aking kwento ngayong araw. Katulad sa kwento, tayo magsumikap sa pag-aaral kahit na mayroong bagay o pangyayari na humahadlang. Dahil ito ang susi sa ating kinabukasan. Muli, ako si Ate Maricar na nagsasabing nasa bahay man tayo paaralan, lagi nating tatandaan na maging isang masinop at mabuting mag-aaral. Huwag kalilimutan na mag-follow, like, at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!